Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction opinion itong post ni Rob Rances. Isinare niya ang article published sa Manila Bulletin Business Section. Title ng article, United States flags corruption anew as barrier to trade with the Philippines. In a report dated March 31, ang United States Trade Representative dito sa Pilipinas, under yan ng Office of the United States President, nagsubmit ng kanyang report. Talamak ang corruption sa Pilipinas, kaya mahirap makipagnegosyo, mahirap mag-invest dito sa Pilipinas. Yun ang report. Tapos, ito na yung post ni Rob Rances, and yet BBM shamelessly calls it a legacy while the numbers and now even external flags tell a different story. Sa isa pong interview, sinasabi ng Pangulo na yung magagandang legasiya na nagawa niya ay baka hindi ituloy ng susunod sa kanya. Yan po. Tingin kasi ng Pangulong Marcos, ang dami niyang mabuting nagawa. Kaya ang gusto niya sana, yung mabubuti niyang ginawa, may pagpatuloy ng susunod sa kanya. Ang tanong, ano bang nagawa ng Pangulong maganda? Gusto kong maging honest. Gusto kong maging objective. Kung suma total, itong more than 3 years niya, meron naman. Hindi naman zero. Yung magandang nasimulan ng Duterte administration, yung NTF-ELCA, para once and for all tapusin na itong local communist armed conflict, naipagpatuloy niya. At ngayon, nagiging stable na ang peace and order situation sa bansa pagdating sa makakaliwang grupo dahil itinuloy niya. Yan ang nakikita ko, magandang ginawa. Aside from that, wala na. Kahit anong pilit kong objective na pagtingin, ano bang magandang nagawa? Pagdating sa pag-create ng jobs, dumarami ang job. Yung tumataas ang unemployment rate sa bansa. Inflation, grabing pagmahal. Corruption, yan na, yung pinaka-the worst na I don't know kung legacy ba ng Pangulo. Bad legacy. Kasi maalala siya ng taong bayan sa corruption nangyari sa kanyang administrasyon. Dito sa US report na ito, binasa ko yung article. Bureau of Customs, binanggit na grabe. Ang corruption, hindi mawala-wala ang corruption sa Bureau of Customs. Ang mga US companies, nagre-reklamo sa red tape sa gobyerno. Kaya wala. Huwag na lang mag-invest, sabi nila. So, malala ko, nung kampanyahan pa, nung May 2022, tinanong ni Boy Abonda yung 5 presidential candidates kasama si BBM. What do you think of corruption? Do you think you can eliminate corruption? Ang sagot ni BBM is, no. It cannot be eliminated. It can only be minimized. Sabi ko, wow. Honest. Why? Sabi ni Boy Abonda, because corruption is a matter of the heart. Believe na believe ako sa kanya. Kasi tama yun eh. Tayong lahat, by nature, corrupt tayo. Kasi, napasukan tayo ng kasalanan. By nature, man is selfish, is greedy. Kaya akala ko kay BBM, dahil tama yung diagnosis niya, kung doktor pa siya, alam niya yung sakit. Akala ko, wow, ito, may pag-asa. Isusolve niya ang corruption kasi tama eh. Condition of the heart. So para ma-stop ang corruption, dapat ayusin mo yung puso mo. Dapat mawala yung greediness dyan. Kaya lang, wala oh. Nabudol tayo. Pag upo niya, ano yung unang executive order niya? Inabolish niya ang presidential
Anti-Corruption Commission. Kaya nagtako, bakit? Akala ko siguro may ibang gagawin na mas maganda. Akalang hindi. Talagang sinadya na tanggalin ang PACC para open. Sige na! Free follow! Oh, yun na. The worst in our nation's history, corruption. Greediness. Kaya, sino ba yung nagsabi? Si Senator Lacson. Wag na, si Lacson. Wala na akong kabilib-bilib dyan. Si Madam Jessica Soho. Sabi niya, ang taong bayan hindi lang nalulunod sa baha, nalulunod dahil sa kasakiman ng mga tao sa gobyerno. Yon, greediness. That's the problem. Sabi ng Bible, the root of all evil is the love of money. Ako, naranasan ko yan. Nakakayamang aminin. Kailang, once upon a time in my life, ang naging Diyos sa buhay ko is kwarta, pera. Kaya, sabi sa Bible, you cannot serve two masters. It's either you hate the one or love the other. Na-realize ko nung una, gusto kong yumaman, yaman. At sa aking ambisyon na gustong yumaman, bahala na kung anong gagawin ko basta yumaman ako. Yung pala, ang nagiging Diyos sa buhay ko is pera. Kaya yung greediness is idolatry. Kaya lang nung nakita ko na yung kalagayan ko na kahit marami akong pera, wala naman akong kaligayahan. Sirang-sira ang buhay ko. Na-realize ko, mali ang tinatak ko at nagdasal ako sa Panginoon, humingi ako ng tulong. Yun, nag-ABC ako. Again, paulit-ulit kong sabihin yung we need an ABC. Ano yan? Lalo na ngayon, Biyernes Santo, Semana Santa, namatay po ang Panginoong Hesus. Yun yung gospel. Ano yung gospel? ABC. A, accept that you are a sinner. Inamin ko, Lord, patawarin niyo ako. I am a greedy man. Ang naging Diyos ko na espera. B, believe. Naniwala ko na namatay at nabuhay muli ang Panginoong Hesus para sa kapatawaran na lahat ng kasalanan ko, including my greediness. And then C, commit. I committed, I surrendered my life to the Lordship of Jesus Christ. Kaya unti-unti, tinanggal ng Panginoon yung greedy heart ko at pinalitan niya ng bago. I have now a new heart. 1 Corinthians, ano na ba yun? If anyone is in Christ, he is a new creation. The old has gone, the new has come. Binigyan ako ng bagong puso ng Panginoon. So, ang puso ko ngayon, dahil bago, nawala yung greediness, palitan ng pag-ibig ng Diyos, generosity. Kaya, yun po. Kaya, salamat sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito, pantulong po sa nangangailangan. Namimigay tayo ng libreng yero at pako sa tribo para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang natagaan mo og yero. Mag-atop na ni siya karon. So mo na ni ang iyang atopan. Gagay man siya. Yeah, salamat.
Og karon human na gyud sa pag-atop ang among gihatag nga yero. So nakaatop na gyud ang gitagaan namo sa yero. Salamat sa Ginoo og ang nagtabang og sen nga nakabalay na gyud mi. Kay katong una nga among balay gilupat sa hangin. Katong nagbagyo. Nagisi-gisi ug nangayo dahil mi nagampog gyud ko sa Ginoo nga maatagang gyud mi sen og niya na. Nakabalay na gyud mi. Salamat. Ug ginaot nga naapay matabangan sa hero kay daghang pa ang nanginahanglan nga sama namo. So salamat kaayo nang Kayo.